Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. Another day and another unit na naman po mga boss. And tonight, babiyahe tayo papuntang Luzon. Magdi-deliver tayo ng 6 na unit, 3 DA17V Tiptronic, isang DA17V Straight Matic, isang 64V Semi-Wagon at isang DA64W Sporty Edition. So samahan nyo po kami mga boss hanggang umabot tayo sa Luzon. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So ito po yung ating mga unit na dadalhin papuntang Luzon mga boss. Isang DA17V Tiptronic 4x4 Semi-Wagon, RO6A engine non-turbo. So bound to Pampanga po itong unit na ito. And abangan nyo po yung kabuang vlog nito mga boss. Napakaganda nito, solid na solid. Isang DA17V Straight Matic 4x2 RO6A engine non-turbo. So bound to Sorsogon. And isang DA64V Semi-Wagon K6A engine turbo. So I think sa Caloocan to or Valenzuela. And meron tayong isang DA17V Semi-Wagon Tiptronic 4x2 bound to Valenzuela or Caloocan. Ayan, so itong unit na to is kay Ma'am Christine Galya. And isang DA17V straight seat automatic 4x4 power window, power mirror. So expander setup po itong unit na to mga boss. And abangan nyo din po yung kabuang vlog po nito mga boss. Napakaganda, napaka-loaded, and napakaganda ng kulay niya. Ayan. And last but not the least, isang DA64W Sporty Edition High Roof. Ayan. So abangan nyo din po yung kabuang vlog nito mga boss. So lahat po ng unit na to mga boss, meron na po siyang naka-ready na mga videos, but sinusunod-sunod lang natin yung ating pag-uploads. So ayun, samahan nyo po kami mga boss hanggang umabot tayo ng Luzon. So ano-ano nga ba yung mga dinadala natin mga boss tuwing bumabiyahe tayo ng Luzon? Syempre meron tayong mga oils. Ayan, oils for turbo engine since meron naman tayong dalawang unit ng turbo. And then ATF, coolant, brake oil, ayan, grasa. Check natin yung iba. Meron tayong tangke ng tubig kasi nga dito na tayo nagluluto sa daan. Ito, meron tayong mga brand new batteries, mga radiators, and injectors, lahat mga tools, extra AGS, ano pa ba? Meron tayong panghangin, lahat-lahat mga boss, mga teacup, rod cup, lahat-lahat ng mga kailangan natin sa unit just in case magka-problema. Dinadala talaga natin yan. Mga food, ayan, gamit natin, tubig, groceries, mga plato, butane, extra battery, extra tires, early warning device. Ayan, kompleto tayo mga boss. Syempre yung bigas, napaka-importante nyan. So expect na lang talaga natin tuwing bumabiyahe kung sakali lang merong nagiging problema pa sa biyahe during 3 days na endurance test. So at least meron tayong dalang pyesa and meron din naman tayong kasamang mekaniko sa biyahe. Ayan. Shoutout sa ating mga converter. Sila din po yung ating mga driver at the same time. Harvey. Wow. Ayan, yung ating bodybuilder, siya po yung gumagawa ng ating mga lift up unit. Ayan. So shoutout sa inyo, Boss Marlon, Boss Tatang, Boss Janjan. Ayan. So ayun mga boss, samahan nyo po kami sa ating biyaheng Luzon hanggang umabot tayo sa pinakadulo and hanggang ma-release natin yung pinakahuling unit na i-deliver natin. So yung pinakahuli is yung sa Pampanga. So ayun, sama-sama tayo mga boss.
gas up muna tayo mga boss bago natin tirahin yung pinakaunang port, which is sa Surigao Port. So full tank natin itong ating 6 na unit, and mamaya malalaman natin hanggang saan naabot yung full tank ng isang DA17 units and isang DA64 unit. Hi guys! Pikas. Sa Pikas? So ayun mga boss, after natin magpagas, diretso na tayo. So time check 9:18 ng gabi, and estimate namin dadating tayo ng Surigao Port, yung pinakaunang port na madadaanan natin, or doon tayo sasakay patawid ng Visayas. So dadating tayo doon mga boss na siguro mga 7 or 8 AM. So ngayon yung minamaneho ko is yung ating DA17V Tiptronic 4x4 off-road setup. So ito yung pinakahuling unit na i-deliver natin sa Luzon, which is bandang Pampanga. So Angeles, Pampanga ata. Di ko lang di ko sure kung Angeles. Basta somewhere in Pampanga. So ito yung pinakahuli mga boss. Ayan. So mamaya i-update ko kayo sa oras, sa location, and malalaman nyo mga boss kung tuwing biyahe ba namin nagkakaroon ba ng mga problema or madalang na problema. So isi-share natin yan kung sakaling meron, dahil nga transparent tayo dito. So at least meron kayong idea mga boss kung ano-ano yung mga nangyayari during sa biyahe natin papuntang Luzon. So andito na tayo mga boss sa Tagum City. So nasa 62 kilometers from Davao City. Ayan. So yung minamaneho ko mga boss is yung DA17V na off-road setup. And from Davao City nag full tank tayo, and hanggang dito sa Tagum tumakbo na tayo ng 62.8 kilometers, but hindi pa nabawasan yung kanyang bar. And yung ating temperature mga boss is nasa 80 degrees Celsius lamang. So although yung ating 4x4 is medyo mabigat since naka mud terrain tire siya, still tumatakbo pa rin siya ng 80 to 100. But meron lang po siyang konting diferensya nga sa takbo kung ikukumpara natin dun sa mga naka all terrain tires, kasi nga given na mas mabigat talaga yung mud terrain tires. So tuloy-tuloy yung biyahe natin mga boss hanggang aabot tayo sa pinakaunang port, which is ang Surigao City. So before tayo sasampa ng barko, ayan, naligo muna yung ating team. So ganito lang talaga yung mga buhay natin mga boss tuwing nasa biyahe tayo. Kakain tayo sa gilid ng daan, magluluto, maliligo. Ayan. So madami namang mga paliguan sa gilid ng daan dito, dahil dito rin nagkakarga ng tubig yung mga trucks. Ayan, meron pa isang CR dito. Dalawa pala.
So check again sa mga unit, water system nila, check ng mga coolants kung may nabawas. Ayan. And then maya maya dediretso tayo sa port. So nasa mga 1 or 2 kilometers na lang yung pantalan dito sa kinaroroonan natin, and tatawid tayo papuntang San Ricardo Port. So after natin magbayad ng ticket sa barko, nandito na tayo sa Port of Lipata. Ayan. So si Boss Ayan, siya yung nag-aasikaso ng ating mga ticket tuwing bumabiyahe tayo. At the same time, driver / converter. So siya din po yung isa sa mga kasamahan natin sa conversion team. Ayan. So kumukuha sila ng ano ba tawag dito? Environmental fee, PPE, and Coast Guard permit. So maya maya mga boss, dediretso na tayo and sasakay tayo sa, I think Montenegro yung barko na sasakyan natin. So from Surigao, tatawid tayo ng San Ricardo, Benet. Ayan. So nag-i-inspect na lang and papasok na tayo ngayon. Port of Lipata. May ORCR ba? Kailangan ORCR? Lisensya. Radyo natin. Palihog ko sa mga sa mga ORCR kay kuha unog balik. Touchdown Surigao, Lipata Port. Yeah. So biyaheng Luzon mga boss. Kira kada? Kabinsin din. Ay kabinsin din na. Gibulad niya. Nangita. Naginiil gani. Hi boss. Rada. Napita guys. Shout out. Shout out guys. Woo! Kami guys kay Frank. Rada. Palaos. Relaxa. Touchdown Lipata Benet. So another patarik. Eto napakaano to, napakataas. Kaya dito sa San Ricardo, pag nanggaling ng San Ricardo Benet, tapos kargado yung mga trucks, hindi sila dumadaan dito kasi hindi kinakaya ng truck. So mas ano pa to mas mataas pa to, mas maakyat pa to kung ikumpara natin doon sa ating dinadaanan sa Atimonan sa Old Zigzag Road or yung tinatawag natin na Bituka Manok. So maulan dito ngayon and
morning mga boss. So ngayon nandito na tayo sa San Juanico Bridge. So dito tayo sa Tacloban nagpalipas ng gabi. And ngayong umaga nasa ano na ngayon 7:30 ng umaga. Tatawid na tayo ng San Juanico Bridge. And yung driver natin ngayon sa isang DA17V Tiptronic 4x4 off-road setup ay si Boss Ayan. So San Juanico Bridge, ayan, napakaganda. Yung ating convoy naman medyo maulan ngayon sa biyahe natin. Kahapon naman sa Surigao, sa Mindanao is sobrang init. So ayun sila. So diretso tayo ng Port of Allen ngayon, and after tawid natin sa Matnog, doon na tayo magpapalipas ulit ng gabi para titirahin yung natin yung Matnog to Bacoor, Cavite, since andun yung ating base tuwing nadi-deliver ng mga unit. Nasa may bandang Samar na tayo ngayon. Nakatawid na tayo sa San Juanico Bridge. And dito nga medyo nananakbulan tayo ngayon ng 40, 50, pinakamalakas na yung 60 km/h. Dahil dito sa part ng Samar, napaka ng highway nila, sira-sira. So medyo malalim din yung mga dito butas-butas ng mga highway nila. Yung iba nire-repair, yung iba totally sira na talaga. So dito pa lang din sa Samar mga boss, natetest talaga natin yung ating mga under chassis. And malabo naman na pagdating ng Luzon, merong iilan sa units na nasisira yung ball joint or stabilizer dahil nga sobrang malubak dito sa Samar. So kaya meron tayong binabaon na mga parts like ball joints, stabilizer link, kasi sila talaga yung unang-unang nasisira sa under chassis. And may lifespan naman talaga yung mga parts na yan. So depende din sa paggamit natin ng ating sasakyan, depende sa palagi nating tinadaanan. Tulad nito, ayan, sira-sira yan. Kaya kailangan talaga nating huminto. And as of the moment mga boss, ako lang mag-isa dito sa unit. Dinadala ko pa rin yung ating DA17V Tiptronic 4x4 na off-road setup. And ako yung nauna, nasa likod yung ating mga convoy na mga units. And ayun, siguro mararating natin yung Allen siguro nasa mga 6 to 8 hours galing dito, since kakatawid lang natin sa San Juanico Bridge. Ayan, so gas update tayo mga boss sa ngayon. So ito yung natira natin na gas mga boss. Meron pa siyang ilan ba? 5 bars galing sa since pag full tank natin sa Surigao. Ayan. So medyo malakas yung ating consumption ngayon sa ating gas dahil
ginagamit natin yung mga unit mga boss. Kasi yung biyahe natin ngayon hindi tuloy-tuloy hindi tulad dati na kahit na madaling araw patuloy yung biyahe dahil madami kaming driver. Ngayon kasi mga boss halos tig-isa lang katao bawat driver. Bawat unit. Kaya kailangan talaga namin matulog para makapagpahinga since walang ka-relebo na driver. And ayun, ginagamit natin yung unit na naka-on and naka-aircon magdamag. Kaya medyo malakas yung ating gas consumption ngayon sa ating biyahe. And ngayon andito na tayo sa may Catbalogan and ilang oras na lang mararating na natin yung Allenport. Ayan. So still 6 na unit tayo and so far wala namang naging problema, although dala-dala natin lahat ng mga parts. But walang naging problema kahit konti. So observe pa rin natin yung unit mga boss hanggang makarating tayo ng Luzon. And pagdating natin ng Luzon, gagawa tayo ng general and final check ng mga unit bago natin i-turn over yung mga unit natin sa Luzon. Malapit na tayo sa Calbayog. And sa ngayon, yung nagdadrive is si Boss Ayan. Ayan. So dito lang din kami natutulog mga boss sa van. Ayan, dito sa likod. Yan yung unan ko, kumot. Siyempre meron tayong dalang inverter. So dyan tayo nagcha-charge ng mga cellphones, mga radyo, importante yan. Saka kahit anong mga gamit natin kailangan i-charge, diyan natin sina-charge kasi wala naman tayong pwede pagsaksakan ng mga 220 volts. Ayan. So sa ngayon kami yung sweeper, kami yung nasa huli, and ayun, meron kami sinusundan na 5 unit. Boss Ayan, so kakarating lang natin ngayon mga boss sa Allenport. Nagmamadali kami para makasakay sa barko kasi paalis na yung barko. Ayan. So maulan yung biyahe namin ngayon. Sir, wag mong istirkain, dali ka sa dagat. Yay! Dahanan mo. Yay! Palungayin yung mga suga. Ayan mga boss, so kakarating lang natin dito sa Allenport and agad-agad pinasakay tayo, pinahabol tayo sa barko. Medyo hindi naman busy dito sa Allenport, but tumiming lang kasi na yung ating barkong sasakyan is paalis na. Sina, bante. So yun mga boss, kakarating lang natin dito sa Matnog Port and titirahin natin agad hanggang Sorsogon. Since yung isang unit natin na DA17V straight matic 4x2 is ito-turn over natin doon sa Sorsogon kay Sir Teves. Ayan, so doon na kami magpapalipas ng gabi and bukas ng umaga final checking and cleaning ng unit, then ready for release na po. Ayan, so abangan nyo po bukas mga boss. I-update ko din po kayo mamaya sa ating biyahe kung anong oras tayo dumating.
So ngayon yung oras is nasa 10:52 PM. So mga approximately isang oras yung biyahe natin from Matnog to Sorsogon. Ayan. Yan, gas up muna tayo. Then diretso na tayo ng Sorsogon. Ito yung unit natin, medyo madumi talaga. Good morning mga boss. So ngayon is 7 AM. And ayun nga, dito tayo nagpalipas ng gabi. Dumating kami dito ng mga 1 AM. And dito na kami sa harap ng Sorsogon pahinga. And ngayon, ipapakarwash natin itong isang unit kay Sir Yugo Tebes. And i-release natin to ngayon. Malapit daw sila sa may provincial hospital ng Sorsogon. Ayan. So isang unit lang yung papalinisan natin ngayon. Dahil nga isang unit lang yung ito-turn over natin. And madudumihan pa naman tong ibang unit natin pag biyahe natin papuntang Luzon. Pagpunta natin ng Maynila. Ayan. So tara mga boss, puntahan natin si Sir Yugo Tebes. Ayan, so dahil yung DA17 tip straight matic 4x2 ay i-release natin ngayon dito sa Sorsogon. Kaya ito lamang yung ating lilinisan. So nagpa-car wash tayo dito sa may bandang bypass ng Sorsogon. So maya maya mga boss, i-release na natin to kay Sir Yugo Tebes. Sir, ano masasabi mo, sir? So, ayun mga boss, i-release natin tong ating DA17B straight matic 4x2 kay Sir Yugo Tebes. So, dito natin release sa malapit sa may provincial hospital. Ayan. Ito, si Sir Yugo. So ngayon naman mga boss, pagkatapos nating i-turn over yung unit kay Sir Yugo Tebes, yung susunod nating i-release is kay Sir Bumbuhay, yung ating expander setup na DA17B Tiptronic 4x4. Ayan, so magpapa-car wash tayo dito sa may bandang Daraga kasi malapit na nating i-release yung unit, malapit na yung area ni Sir Bumbuhay. Ayan. And ayun nga mga boss, pagkatapos natin nagpa-car wash sa isang unit ni Sir Bumbuhay, dediretso tayo ng Legazpi from Sorsogon. Ito-turn over natin excuse me, ito-turn over natin yung unit niya and gagawa tayo ng konting demo, and then after that dediretso tayo ng Bacoor. So approximately 10 to 12 hours po yung biyahe natin ngayon from Legazpi to Cavite, Bacoor. Dahil yung takbo natin is nasa 60 to 80 lang, minsan lang tayo nagwa 100 kasi may part sa Camarines and sa Bicol na sira-sira yung daan. Tsaka abutin tayo ng gabi kaya hindi tayo pwedeng manakbo ng mabilis. Ayan. So mamaya mga boss, i-update ko po kayo. As of now, ano bang oras ngayon?
1:55 ng hapon. And still I'm driving the DA17V off-road setup, yung Tiptronic 4x4 semi-wagon. Ayan, so ito yung pinakahuling unit na i-deliver natin sa Manila, parteng Pampanga. So update ko kayo mamaya mga boss after natin ma-release yung unit. Finally, andito na tayo sa Legazpi City. So ito yung location ni Sir Bumbuhay. Malapit na tayo ngayon. And ayan, update ako ulit mamaya mga boss during the turnover and demo ng unit. To 80 lang yan. Ngayon, mahabot siya ng almost 90 kasi mainit yung panahon. Saka sir, nakakatulong ng paglamig ng water temperature natin pag naka-aircon tayo palagi kasi umaandar palagi yung kanyang cooling fan. Second gear, kasi second gear to eh. Eto sir, pansin mo sir, pag nagda-drive kayo. Sir, depende kasi sa highway. Minsan, yung dadaanan natin or yung area natin madalas pababa. So hindi na siya kailangan dadaan ng primera. Pwede tayong mag second gear. Pero kung yung pupuntahan nyo naman is yung ba tumigil ka sa medyo pakyat na lugar? Actually kaya nyo naman sir eh. Kaya niya. Pero depende na lang, kayo na lang makiramdam. Kung klase-klase kasi tayo ng yung iba gusto nila yung unit nila naka-high RPM palagi. Eh kung halimbawa ay parang feeling mo natibigatan siya, off mo lang ito second gear. Okay, and then pag naka-G tayo, ayan, mawan na siya. And then, ano pa ba? Aircon ito lang yung mas maganda talaga pag naka-sitting belt. Kung ako sir, kasi may purpose yan sir eh, may advantage sa second gear. Kumbaga hindi yan gagawin ng mga hapon kung walang purpose. Ayan, di ba? Tiptronic, paano gamitin ng Tiptronic? Engage ka ng D, tapos dito ka, and then plus minus. Para ka naka-manual. Switch ng 4x4. Ayan. So sir, alis na kami. Ha? Kung halimbawa may problema, tawagan nyo na lang kami. Tapos the next time na babiyahe kami, siguro sasadyain na lang namin. Kung may kinakailangan or kung may kailangan naman parts, pwede naman natin ipadala na lang through LBC. Sir, salamat sir ha. Sige, salamat. Sir. Ay, salamat. Yan, diretso na yan dyan sa paglabas dyan. Sir, thank you sir ha. Thank you. Baka man yun naman matilong yun. Burot niya. Araw na no? So ayun nga mga boss, while bumabiyahe tayo ngayon at nasa may bandang Pamplona na tayo, may nadaanan kaming isang aksidente ng motorsiklo. And since isa sa driver natin ngayon, isa sa ating team ay member ng BDRC, tama ba? BDRC. Ano meaning ng BDRC? Bangkas Disaster Risk Reduction Management. Bangkas
Barangay Disaster Risk Reduction Management Ayan. Center. So sila po yung mga boss, volunteer ng Davao 911, ayun. So syempre hindi naman kami makatiis na pabayaan yung na disgrasya since waiting pa sila ng ambulance. So binigyan ni Ayan ng first aid, and ayan, hinintay namin na dumating yung ambulance bago namin iniwan after ng endorsement ng pasyente. So ayun, after nun, back to normal. Diretso tayo ngayon hanggang Cavite. So approximately abot tayo ng 4 or 5 AM in the morning. So shout out sa'yo, Ayan. Hey! Yun. Hindi matiis kasi may spirit of volunteerism kasi. Yun. So ayun mga boss, samahan nyo pa rin kami hanggang umabot tayo ng Bacoor, and i-schedule natin yung mga unit natin. Maybe Monday, Tuesday, or Wednesday. I-deliver natin ito, i-turn over natin itong 4 na unit na natira, particularly sa Batangas, sa kung di ako nagkakamali, may Quezon City dito, may Valenzuela or Caloocan. Ayun mga boss. So mamaya i-update ko kayo ulit, and maraming salamat. So alas 2:30 ng madaling araw mga boss, and andito na tayo sa Old Zigzag Road, or yung tinatawag na Bituka Manok. And so hindi ako nagda-drive ngayon, and yung nagda-drive ngayon ng unit is si JR. Shout out. Yun. So ganito lang kami mga boss, palit lang ng driver, depende kung sino yung bakanteng hindi inaantok. So kakagising ko lang, nasa 143 kilometers na lang tayo bago natin marating yung pinaka base namin sa Bacoor, Cavite. So dadating kami doon ng alas 4:30 ng madaling araw. Ayan. Mantesinsilyo ng West. Balik na lang. Yan na sa kadong kay Masing agis. Agis yung mukha mo. Idig-adig rin na mo. dito ratas mga tigulang. So inabot tayo ng umaga mga boss. So ang oras natin is 5:50 ng umaga, and kaka-entry lang natin dito sa SLEX from Santo Tomas, Batangas, and nasa 40 kilometers na lang yung babayahin natin para makarating tayo ng Bacoor, Cavite. And doon na kami magpapahinga, doon na kami matutulog. So nanganak po tayo ng 90 km/h ngayon dito sa SLEX, and hindi ko lang sinasagad. And take note mga boss, naka-mud terrain tires to and 13 rims.
So kayang-kaya manakbo ng mga DA17 ng 100 pataas, especially kung naka all-terrain tires tayo, kasi mabigat yung mud terrain eh. Ayan o, magwa 100 tayo. So andito na tayo ngayon mga boss sa MCX and nag-i-install tayo ng RFID. Ayan. Medyo madumi talaga yung mga unit natin. Biruin nyo, galing pa ng Davao. Ulan na ulan yung biyahe kahit sa Visayas. Ito yung mga driver natin. So yun mga boss, andito na kami sa Bacoor ng alas 8 ng umaga. And dito kami mag-i-stay sa Heavenly Beauty Clinic and Cafe. So may tulugan dyan sa baba. Ayan yung unit oh, sobrang dumi. Magpapakarwas tayo bukas. Ayan. Good morning mga boss. So today is Wednesday and after namin magpahinga, diretso kami ng hahanap tayo ng car wash and maglilinis tayo ng unit para mamayang hapon pupunta na tayo sa Quezon City. Doon natin i-release yung 3 unit bukod doon sa off-road setup kasi sa Pampanga yon. So mga boss, mga nagtatanong, ano daw yung mga ginagamit namin na sasakyan pa uwi ng Davao. So bumibili ako dito sa Manila ng mga commercials and pagdating ng Davao binibenta. Ayan, so isa to sa ating gagamitin pa uwi, etong Toyota Avanza 2023. So ayun mga boss, share ko lang. Malapit na tayo sa may Bacoor. So dun kami nagpapa-car wash tuwing magre-release ng unit. Papakita ko sa inyo mamaya. That's isa. That's isa. Yan, so nagpapalit kami ng mga bags kasi nga hindi natin kinabit tong brand new rims and tires ni ma'am para hindi bugbog sa biyahe. So kinabit natin itong 12 inches na original niya kasi especially sa Visayas and Bicol area, napakasira ng daanan doon. So possible madadamage yung lips ng mugs. Kaya dito na pagdating sa Manila natin kinabit itong kanyang brand new rims. Hoy. So yun nga mga boss, after natin nagpa-car wash kanina, ngayon 5:20 PM, dediretso tayo ng QC para mag-release nitong 3 unit. Yan, so inabot na tayo ng gabi mga boss and andito tayo sa Skyway. So una natin dadaanan is yung malapit sa may SM Fairview, yung ating DA64V semi-wagon 4x4 turbo. Ayan. So ayun mga boss, andito na tayo sa may SM Fairview. Lumampas na tayo sa SM Fairview and papasok tayo ng Leticia Homes Subdivision. So iuna natin itong kay Sir Buena Obra na DA64V semi-wagon, mint green yung color. So
So ginabi na talaga tayo mga boss dahil sobrang traffic. So nag-start kami ng biyahe sa Bacoor by 5 PM and ngayon 8:47 na ng gabi. And nasa 550 kilometers na lang tayo mula sa bahay ni Sir Buena Obra. So ayun mga boss, nandito tayo ngayon sa, after natin i-release yung isang unit, nandito tayo ngayon sa may 7-Eleven dito sa kinamam Mrs. Gala. So i-release natin itong kanilang unit na DA17 Tiptronic 4x2 semi-wagon. And then itong kanila unit. Tsaka kailangan sir, may dalawang unit sa dito. Kailangan nakasama talaga. Ito na, pwede yung punuin ko. Break movie. Pwede puno. Pwede punuin. Yan, sa water lang naman. Kulang siya pa rin dito sa inyo. Siguro mga 4 months from now or 2 months na lang. Kasi natin, habang tumatagal sa inyo, bago yun ay may peace of mind sa inyo. Depende sa inyo, pwede nyo naman i-consume. Dito sir, may mga lock dito sir. Ayan, ito yung makina niya. Kasi pag nilinis namin, wala ba yung delikadong mababasa na? Wala sir, wag lang doon banda kayo, may mga fuse doon. Okay. Dito yung Pwede sinasabi namin yung spray ng tubig to. yung kami sir, pagka naglilinis kami sir, spray lang yung parang sa yung sa outgate. Oh, yeah. Tapos brush, tapos spray. Pwede yung tubig or may ginagamit ko. Basta wag lang pressure washer. Pwede chemical. Kasi kung pressure washer sir, diba pag manual, gusto natin, hindi muna tayo mag-change gear. Pero mag-alarm eh, kailangan na mag-change gear. Pag nahit mo yung specific na parang agad original to. Kapag ito kasama dapat na front yun, no? Yes sir, kasama dapat momo yung pata. Problema sir, hindi matibay, baka magka-problema kayo. Tatanggalin na naman yung manibela. Ganun. So pinalitan ko na ng soft plus. Ay, sorry sir. Ito yung kanyang extra na compartment. Ngayon sir, start tayo sir ah. Ayan, power lock niya. Ayan. So, ito sir, ito yung aircon. Ito sir, 1 to hindi na to gumagana. Wala na to dahil sa conversion. Palitan mo. Yes sir, palitan mo pang to. Ito sir, Ito dapat para sa laptop, sir. yung sa air vent yan. Air vent yan na amoy mo yung Para setting na lang meron. ito na lang 1. Ngayon, handbrake. Ito, basic lang naman yung handbrake. Ito sir, itong kanyang water temperature gauge, naglalaro lang yan to 70 to 90. Depende sa temperature ng panahon sa labas. Pinaka ano niya, aabot ng 110, pero malabo umabot ng 110 kasi hindi naman ito DA64. DA17, yung mga DA17, malalamig yung mga makina niya. Kaya pinaka max niya, One din yung sa vlog sir. Magandang depth ng mga 17. ito, normal, 18. Yan, so after natin ma-release yung unit ni Mrs. Gala or Galia, dediretso tayo sa may bandang Tandang Balaran and i-release natin itong unit ni Ma'am Macabale, itong ating DA64W Sporty Edition
So yung oras natin is 12:14 ng madaling araw na, midnight. So yun, tatapusin talaga natin to ngayon. Etong pinakahuling unit natin na i-release dito sa Metro Manila, para bukas ng umaga dediretso tayo ng Pampanga para ma-release yung ating pinakahuling unit na DA17 with semi-wagon 4x4 off-road setup. Ayan. Kita mo yan, yung block. Para sa wood yan. Dito tayo. Pag-imparan dito. Water reservoir. Yung half niya sir, yung ito may nakasilis na sa tapos mapupush na dito. Ayan, diba? Hindi natin mapapansin kung ilaw na ito. Once umilaw ito, hindi naka-indicate dito. So, pinaplan natin. Yung iba kasi hindi nga namawala yung nakap. Kasi naan yung sa kamay nito tayo. So, ano talaga siya? Check mo lagi. Bugbog yung makina, bugbog ang turbo. Handbrake sir, ito yung handbrake niya. Ito naka-engage na to. Engage. Pati rin po sir, check mo palagi kasi kawawa yung makina ko dyan. Nakatakbo siya naka-engage. And then mabigat talaga. Kasi hindi niya sa tumatak. Ayan, good morning mga boss. So today is yung pinakahuling araw na magre-release tayo ng unit, since isang unit na lang yung ating natira. So papunta tayo ngayon ng San Simon, Pampanga, since doon naman yung location ng owner ng ating DA17W. DA17B yung off-road setup. Ayan. So sa ngayon andito tayo sa NLEX and nasa 44 kilometers away tayo bago natin marating yung San Simon, Pampanga. And finally mga boss, narating na natin yung bahay ni Sir Will dito sa San Simon, Pampanga. So maya maya ide-demo natin to sa kanila, ituturo natin yung mga dapat gawin, and babalik na kami ng Bacoor, Cavite. Dome light. Original sir. Ito kung mga kakailangan nito siguro mga kahit na kahit na alagaan talaga natin. Kasi yung mga coils nito may lifespan. Yung chassis, mga ball joint, kailangan natin siguro mga 1 year from now. Depende sa gamit natin. Message nyo na lang ako. Pwede naman natin i-order tapos padala ko dito. Kung wala kayong makikita sa online. Dito sir, luluwagan mo to. Tapos bababa dito. Ayan. Tapos tatanggalin mo lang yung lock niya. Tapos pagbalik, isasakay mo lang ulit. Tapos iipitan. Kasi ito ano din? Yung anong kasi sa case yata? Yes sir, parehas na sila dito. Ay, nice special tools ni R. Nalala dami? Nabay special tools. Lawan tunog, pwede na yan. Yun lang ang sir, ang di namin matansya. Hindi kasi kami nakagamit ng ganyan eh. Yung may gauge. Madalas kasi sa yung torque gauge, madalas ginagamit sa makina.
Yung mag-iikit ka ng head. Tapos sir, eto, mapapansin nyo talaga medyo ano siya, tad-tad. Kasi lifted, tapos yung battery niya mabigat talaga to, tsaka matigas. So kung hindi kayo na ano sa play niya, pwede nyo mabawasan yung hangin nito. Tsaka ano sir, maingay talaga to, kasi battery. So kung halimbawa may kaibigan kayo na may DA17 na hindi siya naka-battery, makukumpara nyo talaga halimbawa, itetest nyo sa kanya. Mas magaan kasi yung ano yung ano ba tawag dyan, yung highway na gulong. Pwede pa palit ng malapad na gulong konti dyan ah. Ayan. Pwede na. Pwede naman sir. Pwede kayo magpapalit ng malapad dyan. Pwede sir, basta 13 lang din. Malapad yung pagkakang gulong na yan. Lais na lang bigo eh, lais. Lol.